Kailangan talaga pupukin, ha? Hello? Ayan. Sa totoong buhay po, hindi po inaalaw. Ayan. Dati po nasa ano po, nasa choir po ako dati, pero hindi po dito sa school po. Ina-advise po sa amin, o even yung pagka nagano ka ng microphone, never po napukpukin. Kasi masisira po siya. Opo, dapat po boses lang, mic test, kanyan. Opo, hello Mike. Yes, I'm here. Pero yun po, no, sige, ba't ba napunta sa microphone? Pero po, ayan, salamat sa Panginoon sa gabi pong ito at tayo po ay nandito, sama-samang magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. And salamat po at nasa mabubuti tayong kalagayan lahat. Now, magandang gabi po rin po sa mga, alam ko may nanonood po tuwing Wednesday po, no? Magandang gabi po sa inyo dyan, mga kapatid. Sa ating pong pag-uumpisa, hinihiling ko po na buksan po natin ang ating pong mga Biblia. Ito po ay matatagpuan po sa Bagong Tipan, sa Mateo 26, talatang 41. Yan, ito po yung pagkakataon na kung saan nanalangin po ang Panginoon, ngunit nung bumalik siya, dinatnan niyang tulog ang 3 disipulong kasama niya, si Pedro at saka yung 2 anak ni Zebedeo. No? Okay, hilingin ko ang lahat na tumayo sa paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Matthew 26, verse 41. Basahin ko po muna sa Tagalog. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang spirito sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Sa English po, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yan, paalala rin po sa bawat isa din po sa atin to. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na inyo pong binigay po sa amin po, Ama, na kami po ay muling nandito ng Wednesday, Lord God, upang sama-sama po kami na magpupuri at sasamba sa inyong dakilang pangalan, Ama. Even, Lord God, dududog din po sa inyo, Ama, sa lahat din po ng aming pong mga panalangin. O dakilang Panginoon, hiling ko po na ang inyong banal na spirito ang siyang kumilos po sa bawat isa po sa amin, Ama, maituon namin ang aming mga sarili sa inyo lamang po, Ama. At tunay nga po, dakilang Panginoon, dalayan ko nga po na sa inyo rin pong paghatid sa amin ng inyong salita sa pamamagitan po ng aming pong pastor. Kayo rin po ang patuloy na manguna sa kanya at gagabay. At dalayan ko po, Ama, na ang inyong pong salita ay tunay nga pong dumaloy po sa kanya, Ama. At dalayan ko rin po, Ama, na ito rin po itumimo sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Sa amin din pong pagkakantahan, Lord God, kayo rin po ang manguna at gagabay, Lord God. Dalayan ko po, Ama, na makapagbigay kami ng kaluguran sa inyong harapan. At tunay nga po, Ama, hindi po makapanggulo rin po ang kaaway din po sa amin, Lord God. Salamat po, dakilang Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa dakilang pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Yan, tayo po umawit. Hindi ko alam kung alam ko to. Ayan. From the fountain, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing,
call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here thy light come, and I hold thy great treasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the face of God. He to save my soul from danger interpose his precious blood. On that day when fled from sinning, I shall see thy lovely face, clothed in blood and linen. How I'll sing thy sovereign grace. Come, my Lord, no longer tarry. Take my ransom soul away. Send thy angels now to carry me to realms of endless days. Oh, to grace, how great the debtor daily I am constrained to be. Let thy grace, Lord, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the blood I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Amen. Ang ganda ng message na ngayon ko lang nakanta yan. Oh, pero narinig ko na rin po yan. Ayan. Awitin din po natin yung Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior
Naway patuloy tayo nga no, na magpupuri at sasamba sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ayan, so testimony time. So, as usual, kung sino yung leader, siya po yung magsasalita. Ako po ay nagpapasalamat. Sabi nga ni tatay, no, pagkakataon to tayo, di ba? Kung kailan pag nandito ka na nakapagbigay ng patotoo sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat una doon po sa outcome po nung bagyo. No, kasi ang balita po natin, malakas, ganyan-ganyan, malakas ang hangin, malakas ang ulan. And it's really an answered prayer po na pasalamat sa Panginoon at binasag po niya. No? Hindi po ang Sierra Madre. Although, siguro ginamit po yung Sierra Madre, pero hindi po dapat ang pinapasalamatan yung nilikha, yung nilikha, no? Kundi ang lumikha. Ayan. Yun po yung sinasabi po. So, salamat po sa Panginoon kasi totoo po talaga na malakas po siya pero sa atin po parang wala po, no? Parang ulan lang, parang ano man yung usual hangin. Konti lang naman, no? Ayun po, nag-brown out lang. Yun lang, no? Nag-brown out. Sabi namin, uy, may ilaw kami. May ilaw tayo, di ba? Tapos biglang pak. Tapos kami ang pinakamatagal na nagpa-fluctuate. Tapos kami ang pinakamatagal na nawala ng ilaw. Mga hapon na yata, alauna. Ayan. Pero no, pasalamat pa rin sa Panginoon. At ganun lang po ang nangyayari. Isa pa po, nagpapasalamat din po ako dahil po nung kahapon po, naka-attend din po ako ng BOT Sumabka. Yun. Two consecutive meetings na po kasi na hindi ako nakaka-attend. And salamat din po sa Panginoon at nag-decide na umattend. Although po naman po usual na usapan din po, even po yung sa concert na din po pala yun, na-cancel po pala yun. At itutuloy po siya, yung Kisap Mata, itutuloy po sa November 30. Ayan, 5 p.m. So, sa mga, alam ko may kumuha dito sa atin, dalawa. Pastor Idel, ayan. So, pwede po tayong pumunta doon, pag may time po. Ayan. Also, salamat din po sa Panginoon sa pag-iingat po niya sa amin lagi, sa akin, sa pagdadrive. And with regards po doon naalala niyo po yung nabanggit ko na may blessing po. Nataniman lang po ako pero wala pa po yung ngipin. Hinaantay ko pa. So baka parating na po. Pero salamat din po sa Panginoon. Tiniis ko rin po siya ng mga ilang linggo, mga 2 linggo. At nag-okay naman po siya. Apo, yung implant na tinatawag po. Hindi po transplant kasi sabi ko dati transplant. Implant po pala. Yun. So, mabuti po ang Diyos sa buhay po namin. May mga trials din, Wag niyong isipin na yung Chongson hindi nakakaranas ng trials, Lahat po tayo nakakaranas and siguro iba-iba lang po ng level and kung paano rin po natin dinadala yung mga pagsubok o yung problema sa buhay. Kaya po, pinapagpasalamat ko po sa Panginoon, kahit po meron pong mga ganong pagsubok, tunay nga po na napapagtagumpayan po sa tulong din po niya. Yun lang po, salamat po sa Panginoon. Good evening mga kapatid ko. Magpapatotoo lang po ako doon sa kabutihan sa ating Panginoon. Napasok na po si Andrea sa trabaho. Ang ano ko po, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil 2 months po kaming 2 months niyang hinihintay yung parang nawala na siya ng pag-asa. Sabi ni Andrea, Papa, maghahanap na lang ako kahit sa ibang kasi yung hotel talaga yung inaano niya dahil yung natapos niya SRM. Ngayon, nung
may ina-applyan po si Andrea sa New York na naka-base at nagkaroon na sila ng mga initial interview saka parang malapit na rin si Andrea ang masara yung usapan nila doon sa New York na yon. Ngayon, bigla pong tumawag yung Conrad Hotel na pinare-report siya ng November 3. Katapos nung simula na po si Andrea nung November 3, kinabukasan po November 4, namaga yung mata niya, di kinabahan ako dahil parang sabi ko, tinira agad si Andrea ng Diablo dahil biro mo, kapapasok niya lang katas kinabukasan, namamaga na yung mata niya, sabi ko mag-shade ka muna, tapos dalhin mo tong yung eye drops para pansamantala lang na nakuha naman ng 2 araw, pangatlong, pagdating ng Thursday o Friday, bumalik na naman yung sabi ko, baby, magpatingin ka na sa doktor. Tapos nataon naman nung Saturday, ayun na, nagkaroon siya ng pagkakataon na pumunta siya sa Osmond Hotel Osmond Hospital at doon siya nagpatingin. Ang mamahal ng reseta pagdating pala sa mata, sabi ko, Diyos ko, paano kaya ito? Paano natin maanuhan? Yung pamasahin niya lang, araw-araw, kailangan may 300 po si Andrea. Balikan para sa Ngayon, nung kwento ni Andrea po sa akin, talagang hirap akong maniwala na natanggap siya dahil nung pina-arrange sa kanya yung mga application na para doon sa Conrad, hindi pala tumatanggap ang Conrad Hotel na pag hindi ka galing sa top 5 universities at colleges dito sa Pilipinas. Kaya parang sabi ko, Lord, paano nangyari yun na si Andrea napasok doon na hindi naman, dahil yung mga yung mga tinatanggap galing sa Lasal, sa St. Pinil, saka yung UST, mga ganun ba, Letran. Tapos sabi ko talagang yung Diyos, pag ang kumilos talaga, yung walang imposible. Kaya yung naalaala ko yung sa Jeremiah 29:11 na sinasabi, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Kaya nagpapasalamat talaga ako pag ang Diyos talaga ang kumilos sa mga anak niya, sa Kristiyano, mga Kristiyano. Wala talaga imposible. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na natanggap si Andrea at isa pa si Tinsley. Nandito ngayon, medyo nagagalak ako. Kaya sa susunod, ang gagawin ko pala, dadaling ko yung susi lagi, hindi ko naiwanan para nandito siya. Maraming salamat po. Good evening po. Good evening po sa online. Nagpapasalamat po ako, nagpupuri, kasi nung last Saturday, ang WMU na pumunta po sa Cavite, sa Alfonso, Cavite, praise God, talaga amazing. Kasi ang daming nag-back out doon eh. Yung mga CSM, di pumunta, di nagtinda. Yun ang inaabatan ko sana dahil gawa ng Bible. Maraming di rin umattend. Pero napakabuti ng Panginoon kasi Saturday, supposed to be, di ba, ang bagyo darating daw. Pero nung Sunday, nag-uulan na, pero ando pa rin tayo yung, parang hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoon. Pinauwi muna tayo nung hapon. Napakabuti talaga ng Panginoon. Timing na timing talaga. Tapos nung gabi, nag-blackout nga, hapon na, pero malakas din ang bagyo, pero ang hangin, pero walang masyadong ulan. At blackout, napakabuti ng Panginoon talaga. Amazing. Kasi tamang-tama timing, pinabubungan ko yung dating garden. Di doon kami, blackout, ang init sa loob di doon kami. Kaya lang maraming lamok. Yun lang po, pero napakabuti ng Panginoon. Tapos, napakabuti rin ng Panginoon kasi nga, Sister Marian, yung mga dancer ng LEBC. Di ba? Yes, last, during Pastor Gambuta time, no? Di ba? Tomorrow, nakakanta ni Gary Valenciano. Ayan, interpretative dance. Tungtuwa ako pag interpretative dance.
Tuwang-tuwa ako pag nakikita ko kayo. Dalawa na lang kulang. Sister V tsaka Sister Meg. Yun lang. Pero purihin ang Panginoon talaga. Pag every time na naaalala ko yung mga nakaraan, bumabalik. Hindi po hindi ko na-expect na lolo mo. Hindi ko po ina-expected, pero napakabuti talaga ng Diyos. Hindi ko maarok talaga yung plano niya, sabi ni brother. Plano. I have a plan for you, sabi niya nga. Kung babalikan, kasi ko rin, para ding ko yung libughang anak. Pero hindi po, ang Panginoon talaga ang nagpabalik sa akin din, tsaka sa atin, ba? Pare-parehas tayo, pero napakabuti talaga ng Diyos. Hindi ko talaga maisip talaga. Yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin talaga. Yun lang po, naiiyak ako dahil nagagalak. Dahil kasi nga po yung mga ginawa niya sa akin, tapos yung, ito nga nakaraan, kita mo nga, yung bagyo nga, talagang lumihis pa. Yung binasag po, no? Kaya napakabuti ng Panginoon. Bumabalik daw sabi ko, wag na mabumalik. Hindi ko na kiniklaim yun. Yun lang po at marami pong salamat. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat at nagpupurir sa Panginoon sa pag-iingat niya, sa pagpapagaling. No? Salamat sa Panginoon, sa protection, sa lahat. At nagpapasalamat nga ako, katulad nga ng sinabi ni Sister Lisa, na iningatan tayo nung Saturday, papunta doon at pauwi, we are safe na nakabalik. At alam niyo po ako personally, pag uma-attend po ako sa ganun, every time na uma-attend ako sa mga ganun, Aluson Convention or ganyan, PGM, ganyan. Kasi lagi ko naririnig, kailangan may take home tayo. Kasi ang layo ng binayahin natin, kailangan may take home tayo na tumatak sa ating puso at isip. So dito sa World Day of Prayer, parang gusto ko lang i-share, kasi kailangan i-share. Parang, sabi niya doon, yung unang-unang no speaker, sabi niya, may tanong siya, Tagalogin ko na lang. English yun, di ba? Sa kabila ba ng nangyayari sa atin, sa ating bansa na lang, wag na yung buong mundo, sa ating bansa na lang, sa kabila ba ng nangyayari sa atin, bagyo, lindol, mga korupsyon, mga kung anong bad news, ang tanong, is there still yung may good news pa ba tayong nakikita? Yan, tama po. Siyempre, meron pa rin, bilang isang Kristiyano at isang mananampalataya, meron pa rin po tayong good news na nakikita. Unang-una yung kaligtasan. Ayun po, meron tayo nun. At yung Kristo na sa puso natin. Yan yung, tsaka yung good news talaga na ang isang mananampalataya ay, yun nga, may kaligtasan at may opportunity tayo na makapag-share din ng kaligtasan. So, ang dami pa, no? Mahaba yun. Kapiraso lang talaga yung ibibigay ko na Yun nga, yung nagbigay din siya, yung simpleng yung mga verses na, pero yun, 6. Pag nakabisado mo yon at sabi pa nga, kailangan stable tayo spiritually para makapag-share tayo ng salvation, ang salita ng Diyos. Kailangan spiritually at saka yung faith natin and at saka yung kailangan bilang mananampalataya nakikita sa atin na para hindi man tayo makapag-share, makikita rin naman sa atin. So yun yung yun talaga yung pinakaano niya doon, no, yung pag may opportunity tayo makapag-share ng Word of God, i-share na natin. 'Di ba? Sabi pa nga,
O, lahat ba tayo Kristiyano? O, baka yung katabi natin hindi Kristiyano. Sharean mo na agad ngayon din. No, yun yung pinaka ano niya do sa ano niya, message niya. Tsaka talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ano ba yan? Di ba nung Sabado, nagpunta pa ako doon sa nagpahinga lang ng konti. Nagpunta ako dito kay Gobs. Nagpunta ako doon. Tapos, parang di nagpunta na ako, binigyan ako ng stab. Naupo ako, tapos parang, alam mo, naalo sila doon sa MC, doon sa di nakaupo lang akong ganun. Mukhang, teka lang, parang sumasama yung tiyan ko. Di umuwi na ako, naglakad na ako palabas ko, uwi na ako, sabi ko ganun. Nung habang humahakbang ako pa uwi, naririnig ko, nagtatawag ng number. Tapos ginawa ko, bumalik ako ulit. Tapos iniwan ko na kay Sister Sol yung number ko. Tapos umuwi na ako. Ayun, tapos ayun na, talagang magdamag talaga, sumama na yung pakiramdam ko. Tapos, namatay yung ilaw, di ba? Namatay yung ilaw. Sabi kong ganun, hala, namatay yung ilaw. Siyempre, automatic na, wala rin tubig. Sabi ko, patay, walang tubig. Pero, God is good talaga. Bakit? Ang dami tubig dito nung araw. Sabi ko, mag-alala ba ako? Sabi ko, kung mga ilangan tayo, kayang natatawa talaga. Sabi ko, diba, automatic wala kaming tubig doon sa timba, walang ipon. Madalas kasi walang ipon. Walang tubig. Tapos yun na, sabi ko talagang, there's always a good news, diba? Tapos, nung kinaumagahan kasi nung Sunday, medyo hindi pa ako okay. Tapos, kumatok si Brother June, alas 7 yata yun. Alas 7. Kumakatok, Sister Polly, andito po ako sa CR, sabi kong ganon. Tapos, eto may blessing. Eto may blessing. Excuse, wait lang po kasi nandito nga ako sa Tapos, ayun, di ba? May blessing, 25 kilos na bigas. O, di ba? Talaga, there's always, ang napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya, wag tayong yung kahit ano pa yung nangyayari sa kapaligiran natin is because meron tayong Kristo sa puso. Siyempre, normal naman yung yung mag-alala tayo or minsan matakot, normal. Pero hindi yung mag-pray lang talaga, yung mag-pray tayo, yun yung kailangan natin na mag-pray tayo. Ay, pala hindi pala daw dapat sabihin na yung mag-pray ka lang. Dapat hindi pala gano'n. Kasi parang nilalang lang mo yung prayer napaka-powerful ng prayer. Basta't mag-pray tayo at ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ayun, ano ba yan? Sige, magandang gabi po sa lahat. At glory to God. Praise to God. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako rin po, gusto kong ibahagi sa inyo yung aking patotoo. Sabi nga ni Sister, di ba? Kung gaano makapangyarihan ang panalangin. Totoo po yun kasi ako po, gaya nung kasama natin sa prayer request natin, yung sa business venture ni Charles. Bago pa man po yun, kasi nagka-canvas po siya, yun po yung sa water station niya na nagka-canvas po siya, sa totoo po, marami pong hindi kaila sa atin na maraming scammer ngayon, di ba? Pero purihin po ang Panginoon dahil hindi na po siya lumayo at andun po kagad yung kay Sister Marian. And ang isang napakabuti ron, kasi yung una niyang tiningnan, nagsama siya ng installer, kumbaga sa yung mekaniko. Sinabi na, naku sir, medyo malaki-laki gagastusin mo dyan. And yun nga po, yung kay Sister Marian, tiningnan din po yata ng installer yun.
Ang sabi niya, eto na kunin nyo, sir, na ano. Ito sa madaling salita, kasi yun ang inaano namin ni Sarah eh. Kumbaga, wag siyang, kumbaga, magkaroon ng regret sa gagawin niya. So, praise the Lord dahil functional talaga yung unit na nakuha niya kay Sister Marian. Maraming salamat. Ganon din po dun sa isa kong anak, kay Angelo, na nagulat po kami na hindi namin alam ng mami niya. Bigla na lang nagpaalam sa amin, aalis daw sila ng kapatid niya. Sabi niya, saan ka pupunta? Saan kayo pupunta? May titingnan kaming kotse. Sabi namin, naku, usually yung mga ganyan, hindi naman dinideclare kung ano yung mga issues ng kotse. So, ang nangyari, wala na kami magawa ni Sarah. Nandun kami sa room, nandun kami sa bed. Nag-pray kami na ang prayer na sana makatagpo siya ng taong tapat, yung hindi man loloko. Di ba po? Napakabuti ng Panginoon at tinutugon niya yung panalangin. Hindi namin akalain na pag-uwi nila, tagisan na silang kotse. At ang ganda ng ngiti nung anak ko. Nung makita namin ni Sarah, abot ang tenga yung ngiti niya. Dahil parang galing sa kasa. So praise the Lord. Praise the Lord. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya sa ating po magkakapatid na nandito o kahit yung mga kapatid natin na may pangangailangan o may problema, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Di ba po, ang sabi po nga sa Santiago 5:19, ipanalangin ninyo ang isa't isa sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, gusto kong i-share sa inyo na tutugunan po ng Panginoon ang pinakamabuti para sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Wala naman tubig dito. Akala ko maraming tubig. Magandang gabi sa lahat. Una sa Panginoon. Ako'y nagagalak din sa kapangyarihan ng Panginoon nung bagyo. Dahil, totoo naman talaga na brownout. So, pag brownout, parang hindi ako makahinga. Pero alam ko, tuwing brownout, may naka-reserve kami ng mga emergency light. Una-unang ginagamit namin yung mga torque namin sa cellphone. Then, sabi ko baka magsilubat to, patayin niyo yan, sabi ko ganun. Kaya gumamit kami ng emergency light, kaya ang emergency light namin napakatagal naman kasi kay Joshua galing yun magamit ni Joshua. So, praise God. Pero bawat hampas ng napakalakas ng hangin. Sa baba kami, pero ramdam ko taglo yung hampas, parang kamay nga humahampas ng ganun. Sabi ko, Panginoon, alam ko, sa isang anak mo talagang totoong nananalig at sumampalataya sa inyo at kung maraming nagdadasal sa pangyayaring ito, ang sabi mo po, nakakalimutan ang verse, yung pag maraming nagdadasal, hindi gugunawing ang mundo. Kaya nagpapasalamat ako tuwing umaga, tumitingin ako sa ulap. Kaya ay salamat, thank you Lord, lagi ako pag walang ulap. Kaya praise God, sabi ko, alam ko tutugunin ng Panginoon mga prayers ng kanyang mga anak na totoong nanalig at nampalataya sa Kanya. Kaya praise God nga, hangin lang ang pinadapo sa atin, hindi baha. Kasi once nga ang hangin na sa baba, halukayin niya yun ang dagat. Pag inahalukay ang dagat, magkakaroon tayo ng tidal waves. Kaya nasa taas ang hangin, kaya puro hampas ng hangin. Kaya praise God dahil iningatan pa rin ang pangyayari, iningatan pa rin tayo. Tapos yung pagpunta natin sa Cavite, maraming, parang kami isang grupo at kami natataranta, yung kabilang grupo natataranta. Yun na, madilim na dito, madilim na. Yung pagdating sa baba, hindi naman pala madilim. Kaya pagdating dito, wala naman ulap. Kaya sabi, nagkakaroon kami ng haka-haka kung anong mangyayari. Pero sabi ko hindi, galing tayo sa gawain ng Panginoon at maraming anak yung nagdadasal.
Sabi ko, imposible nga ituloy niyang bagyo na ito. Natuloy pero hangin. Yung sinasabi nilang bagyo hangin. Kaya praise God dahil sa pagmamahal niya sa atin at sapat na panalangin na galing sa puso, sapat na pananalig at panampalataya sa Panginoon, tinutugon niya lahat ng atin mga kahilingan. Kaya praise God din dahil halos 2 linggo ako pagod na pagod. Pabalik-balik kami din Daniel sa doktor. So ngayon, sa madaling salita, si Daniel nakapunta na sa school. Kanina hindi na nag-iiba ang mood niya. Tapos nag-normal na siya. Ay dapat hindi na siya ngayon iinom ng gamot niya pampatulog. Pero dahil hindi namin nakausap ang doktor, lagi si Chi late magpunta sa doktor. Kailangan 6 o'clock. Sabi ko, ikaw magkuha ng number kasi susunod na lang kami. Hindi na naman kanina nakapunta ng ganong oras, kaya hindi na naman kami na pa-check up ulit sa follow-up check-up. Ako pumupunta sa tunasan, nag-i-bike lang, kaya pagod na pagod palagi ako dahil hinahabol namin ng oras. Pero hindi pinahintulutan ng Panginoon na mapa-check up kanina si Daniel ng follow-up check-up. Pero nakikita ko sa bata, nakikita kong pagno-normal ni Daniel kasi kahit nagkaganon si Daniel, nananalangin kami. Para nagkaroon siya kasi ng nervous breakdown nga tuwing gabi matulog kami, nakalak ng pinto, hinaharangan, tapos may nakita daw siya malaking tao, naglalakad. Dahil pala sa anemia ang nangyari, may anemia siya, tapos kulang ang dugo, tapos yung sobrang puyat, nagsimula lang kasi noon sa modules niya nga, hinantay ko siya makatapos, nakakatulog na ako, makagising ako, sumusulat pa rin siya, napakarami talaga. Kaya nag-usap kami ng teacher at saka guidance nga bibigyan si Daniel ng setup. Nga huwag naman halahan ng hala sila nga bato ng mga susulatin pa, plus susulatin mga question plus answer pa. Kung pwede pa lang. Kaya ang setup namin, pag-exam lang si Daniel sa school, pero pag normal na siya talaga, everyday niya siya. So, ang mangyayari niyan, ang setup namin, itong every exam sa school siya, tapos pag walang exam sa bahay, type rating, ikukunin ko sa school, then every Friday kunin ko, every Monday ibalik ko. Yun na lang ang setup namin kay Daniel. At praise God naman ay gumaling na si Daniel dahil ang iyang competition sa Muntinlupa, uunahin daw sabi sa mga batang K nga pamaskong handog bago maganap yung technology competition nga sa computer niya. Kaya praise God at magaling na si Daniel. At saka, ako din nakikita ko rin ditong matatanda, nadulas na, naumpog na, nagtiyaya na ng pagkadulas, pero nakikita kong mabilis talagang paggaling ng mga kapatiran natin dahil may Panginoon tayong sinasampalatayanan natin. Kaya praise God, dahil walang imposible sa Panginoon, ang bilis ng mga recovery ng bawat isa. At hinihiling ko rin po, natutuwa din po ako dahil nagagamit ko rin po ang e-bike. Usually tuwing may meeting ang WMU, si Sister Sol, Rose, sunduin mo ako O sige. Minsan nalilit ako siya na pumunta sa bahay. Rose, di ka na, late ka na. Dali-dali na naman ako drive. Tapos nung isang araw, nung may mamalingki, sabi niya, nahihilo pa ako. Sabi ko, maglagay ka ng sunglass para hindi mabigla yung mata mo ng init. Kaya nag-sunglass siya. Baka mapagkamala ako ng artista, sabi ganun. Oo nga, ang puti mo kasi. Sabi ko ganun. Kaya nag-sunglass kami pareho kasi tagiti ang init, ang sakit-sakit talaga. So, nagbili kami ng saging, pinagpipray naman nga ang saging, magiging dilaw pagdating na ng umaga, sa awa ng Diyos, dumilaw naman. Kaya praise God at hiniling ko rin sa Panginoon nga lagi kaming ingatan sa pagdadrive ng e-bike kasi nagagamit din po namin yan dito sa mga WMU. Pinupuri ko at pinapasalamatan ang Panginoon dahil nandyan siya lagi ang guidance niya, protection, healing, and strength nga binibigay niya sa akin. Maging sa akin mga pamilya, sa mga healing, maraming salamat talaga. Praise God, glory to God. Good evening po sa lahat. Pastor Joseph, kumusta ho kayo dyan?
Ako yung papasalamat na umabot ako ng 68. 68. Kasi yung tatay ko namatay 66. Yung kuya ko 55. Sabi ko baka siguro ako 77. Pero yun po, ang pinagpapasalamat ko, kasi ako ay sabihin niya na ako lang, wala yung misis ko, wala. Twice na akong na munti ka na mamatay. Opo. Kaya doon po sa mga may asawa, hindi, pasalamatan niyo yung kasama niyo sa bahay dahil yan ang titingin na. 2 beses na po yun na sabi ko, siguro baka kung makakatatlo ko, siguro baka 2 lang. Kaya po yung nagpapasalamat at kasi ako naman po very bihira naman ako mag-testimony po na sa buhay ko dahil alam na Mrs. Gana, 29 years sa wilderness, talagang wala. Simba, uwi. Ganun lang. Walang prayer, walang devotion, walang reading ng Bible. Pray lang. Kaya po kayo nagpapasalamat sa Diyos na kami po nakasumpong na isang iglesia na patuloy na may gawain, may talagang sinusubok ang pananampalataya. Po kaming mag-asawa nagpapasalamat at kahit papaano po sa simpleng buhay na kami po ay makapag-ambag sa aming sa pananampalataya po. Kaya po ay ako yung nagpapasalamat sa Diyos na kayo binigyan pa ng panibagong araw muli na madagdagan. Ewan ko kung aabot ako ng 69 kasi 69 pabaligtad din balentong na yun. Kaya po ako yung nagpapasalamat sa Diyos. Sana po, kaya nga sabi ng Bible, number your days, bilangin niyo po. Kaya itong mga dumadaan sa dadaan na ho yan, hindi ho matatagal. Yung bagyo, sandali yan. Ang problema po sa atin, talagang wag ho tayo makakalimot. Babalik at babalik tayo kung saan tayo nanggaling. Lagi niyo po alalahanin na kayo ay anak ng Diyos, hindi kayo pwedeng saktan ng kaaway. Nandito mo ang Panginoon Sobra takutan yung diablo sa atin. Pag nandiyan ang Panginoon sa puso natin. Yun lang po. Maraming po salamat. Hahabol lang, maiksi lang. Maiksi lang naman. So, sa kabutihan ng Panginoon, nagpapasalamat ako dahil nagdagdag siya ng 1 taon muli sa aking buhay. So, kahapon ho yun, kahapon. So, meron lang akong 7-1. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon at nandun pa rin naman kahit papano yung kalakasan. So salamat sa Panginoon na magbabasa lang ako ng isang verse sa 1 Peter 4:12-16. Kasi nararanasan ko ito Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo, sabi niya, na para bang may kakaibang nangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalhatian na ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging, huwag ninyong ikahiya ito sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So salamat sa Panginoon sa dinagdag niyang panibagong taon. Nawa makapaglingkod pa ako sa Panginoon ng tuloy-tuloy. So salamat po, yun lang para maiksi lang.
Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Ganon din po sa mga kapatid na nasa online. Magandang gabi po. Gusto ko rin magpasalamat. Naiingit ako sa mga kapatid eh. Oo. Gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon. Una sa lahat, yung katatapos po natin na baptism last Sunday. Supposed to be 3 po silang ibabaptize. Kaya lang yung isa po nagkasakit. So patuloy po natin panalangin na sa susunod na may baptism, makasama na siya. Yun pong aking apo na si Mia Bella. So salamat sa Panginoon at magtulong-tulong po tayo na marami pa tayong madala sa Panginoon at sumunod sa tubig ng bautismo. Ganon din, salamat din sa Panginoon last Saturday nga dun sa World Day of Prayer. Bagamat kami ay mga taga-kain, taga-reserve ng mesa. No? Kasi last year po, nakatayo tayo lahat no? Hindi tayo So salamat dahil marami kaming baptismen na nag-reserve talaga. Walang makapipigil. No? Salamat sa Panginoon. At the same time, salamat din sa pag-iingat niya sa atin. No? Sa pag-uwi, wala namang problema at nadatnan din natin yung ating mga mahal sa buhay ng maayos. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanya, sa mga nangyayari sa atin. Sabi nga, maraming pagsubok, pero hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. So, yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Okay? Tayo po muna ay sa mandaling manalangin. Let us pray. Amang banal, manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay mo po sa amin. Tunay nga na napakabuti mo, wagas ang iyong pag-ibig at hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Tunay ang iyong pangako. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran, sa mga testimony ng mga kapatid na nagpapakita lang, Panginoon, kung gaano mo kami niyayakap, kung gaano mo kami tinutulungan. Kaya maraming salamat po. At sa gabing ito, nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang mahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang lubusan. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na makapag-focus lamang kami sa iyo at sa iyong salita lamang. Nawa ikaw po ang aming maparangalan, maitaas sa aming kalagitnaan, at mabigyan ng kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Last Wednesday, mga kapatid, inumpisahan po natin yung ating pag-aaral patungkol po sa yung pagpili ni Lot. No? Na matatagpuan po natin sa Genesis chapter 13, verse 10 to 12. Pag-aralan natin o nakilala natin si Lot bilang pamangkin ni Abraham. Tulad ng kanyang tiyuhin, siya ay napakayaman. No? At ganoon din, pinili ni Lot. Sabi nga, dahil sa pinagsamang kayamanan ng dalawa, ni kayamanan ni Abraham at ni Lot, napilitan silang maghiwalay dahil hindi na sapat yung lugar o yung pinagkakainan ng kanilang mga alagang hayop, ganun din yung tubig. Kaya pinapili ni Abraham si Lot. Pinapili niya si Lot kung saan siya pupunta, kung sa kanan, sa kaliwa si Abraham. At kung sa kaliwa naman ang pinili niya, sa kanan si Lot. No? Pinili ni Lot yung kapatagan ng Jordan hanggang sa Soar na sagana sa tubig. Parang tayo, pagka pinapili tayo, parang may regalo, di ba? Yung may malaki, may maliit. Agad pinipili natin yung malaki. Di ba? Parang ganun yung nangyari kay Lot. Nakita niya yung kapatagan ng Jordan hanggang sa Soar na sagana sa tubig. At nakita natin ang naging resulta ng pagpili ni Lot. No? Sabi nga, ang naging resulta ng pagpili ni Lot, nakaranas siya ng digmaan, siya ay dinukot at binihag. Nakaranas siya ng pang-api, pagdurusa mula sa mga mamamayan ng Sodoma. Nakaranas din siya ng
pagkawala ng lahat ng kanyang material na yaman. Naranasan din niya yung kamatayan ng kanyang asawa at naranasan din niya yung kahihiyan ng pakikipagtalik sa kanyang mga anak na babae. Sabi nga, nangyari ang lahat ng ito sa kabila ng katotohanan na si Lot ay isang matuwid na tao. Sa gabing ito mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa ang pagpili ni Lot. Nakita natin ang naging resulta ng buhay ni Lot sa kanyang pagpili. Pinili niya yung magandang lugar, dahil ang lugar ng napili niya ay sagana sa tubig. At siguro marami ring dahil may maraming tubig, sagana rin siguro yung mga halaman doon, yung mga damo. Kaya yun yung pinili niya. Sabi ko nga kanina, minsan sa buhay din natin, nangyayari din ang ganitong bagay sa ating mga desisyon. Hindi lang pagpili, yung mga desisyon natin sa ating buhay. Dahil dito, mga kapatid, tatalakayin natin ang ikalawang punto. Tatalakayin natin sa gabing ito yung ikalawang punto ng ating pinag-aaralan patungkol sa pagpili ni Lot. At ito yung ano ang mga pagpili ang ginagawa natin na lubos na nakakaapekto sa ating buhay. Ano-ano ba yung mga pagpili na lubos na nakaapekto sa ating buhay? Una, yung pagpili natin na sundin si Jesus. Ang isa na nakaapekto sa ating buhay higit sa iba pa. Diba? Malaki ang epekto sa buhay natin. Kung totoo tayong sumampalataya, tumanggap kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, napakalaking epekto nito sa ating buhay. No? Sabi nga, it will have a bearing on every other choice we make. For as a follower of Christ, we will be concerned with doing His will, not our own will. Sabi nga, kung totoo talaga na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at hindi lamang tagapagligtas, tandaan natin, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, we will obey His will. Hindi yung sarili nating kagustuhan. Kaya nga ito yung isang tawag nito na malaking epekto sa buhay natin, yung pagpili natin na sundin si Jesus. Yung pangalawa, yung pagpili natin ng karera o yung karir natin sa buhay. Sabi nga, yung napili nating karir sa ating buhay ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa ating pamilya at sa ating paglilingkod sa Diyos. Naalala ko tuloy yung ating isang kapatid. Diba? Dati-rati, hindi siya nakakasama sa baptismen. Kilala niyo siya, si Brother Jude Esto Magulang. Diba? Nung nawalan siya ng trabaho, na-amaze ako, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nawalan ako ng trabaho. Nung nawalan siya kaya siya nagpapasalamat doon sa pagkawala niya ng trabaho, parang retrenchment, binayaran sila. So yung mga utang daw niya ay nabayaran. At the same time, dahil wala na siyang trabaho, nakakasama na siya sa baptismen. At tumilingin siya sa amin at nananalangin siya na kung bibigyan siya uli ng trabaho ng Panginoon, ang hinihiling niya, yung hindi maapektuhan yung gawain sa iglesia. At iyon, kumbaga, kung makikita nyo yung taimtim, yung talagang totoong paghingi niya sa Panginoon, ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya every Friday, nakakasama namin po siya sa cell group, sa fellowship. Kasama siya. Sabi nga ni Brother Odi kanina, totoo ang panalangin. Napaka-powerful ng panalangin. Kung talagang nasa puso natin, taimtim, ibibigay talaga ng Panginoon. Hindi lamang sa cell group, sumasama si Brother Jude. Pati yung mga bayanihan, nakikita natin siya. Talagang nandoon. Kasi nakita niya yung pinili niyang karera ay hindi makakaapekto sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga,
Kahit mula sa isang makamundong pananaw, mahalaga ang ating pagpili for the job market can change drastically. Kaya nga, pagka tayo mga, ano na tayo, kumbaga senior na tayo, hindi na yung pagpili ng ating ano. Kumbaga yung mga bata pa, napaka-importante ng pinipili nating trabaho o yung career. Kailangan hilingin natin sa Diyos na hindi maapektuhan yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung pangatlong pagpili na makakaapekto sa ating buhay, pagpili ng ating magiging asawa. Nandyan na yan no? Wala na. Wala na, nandyan na. Di ba? Joke lamang po. Hindi naman, kumbaga, yung mga pinili natin na makasama natin sa buhay, talagang yan ay ibinigay ng Panginoon. Di ba? Ibinigay sila ng Panginoon. Sabi nga, maraming pagsubok, pero hindi mananaig ang pagsubok. Ang Diyos pa rin ang mananaig. Di ba? Kaya nga, yung bang mga naghahanap pa, yung wala pang asawa dyan, no? Ipanalangin sa Diyos kung sino ang ating makakapiling. No? Sabi nga, ang pagpili ng asawa, ito yung desisyon na gagawin natin na isang malaking desisyon na matukoy ang antas ng ating kalagayahan sa buhay na ito. Maligaya naman po ako mga kapatid sa aking napili. No? Bumawi Maligaya talaga. At talagang hindi ko ipinagkakait na sabihin sa inyo na talagang sobrang pagmamahal ang ibinigay noon pa hanggang ngayon. No? Ikaw ba naman ang mag-antay ng kalahating araw? Okay, anyway, kidding aside, sabi nga magkakaroon ito ng isang permanenteng epekto sa ating anak at sa kanilang emosyonal na damdamin. You may think you can simply divorce a person who turns out to be a bad choice. Parang isipin natin, madali lang yan di i-divorce natin, di tayo ng annulment, pero tandaan natin mga kapatid, lalo na sa mga wala pang asawa, tandaan po natin, yung mga kapatid natin na nasa online na nanonood na wala pang asawa, tandaan po natin, kapag ang pinili natin ay dapat yung may Kristo sa buhay. Dapat sentro ng ating pamilya ang Panginoong Hesus. Dahil kung hindi ganoon ang mangyayari, marami na po akong nakita, na-experience ko mismo sa aking anak. Ang mga bata po, ang mga anak, ang naapektuhan. Number 1, pati ang lolo at lola. No? Yun po talaga number 1 na maapektuhan yung mga anak. Kaya nga sa pagpili ng ating mapapangasawa, kailangan ipanalangin sa Diyos. Once you have children, there is no way to reverse the choice you made as to who is the mother or father of your children. Kayo pa rin ang anak, ang nanay at tatay ng inyong mga anak. Kaya nga, dapat ayusin natin. Sabi nga, wala nang magagawa. In the end, ang mga anak ang magdurusa. Pang-apat, ano ang makakaapekto? Pang-apat, yung pagpili ng ating mga kaibigan. Sabi nga, ang pagkakaroon ng malapit at tapat na kaibigan ay maaaring maging isang kahangahangang pagpapala. Magiging pagpapala sa atin kung meron tayong malapit at tapat na kaibigan. Kumbaga yung honest na mga kaibigan, yung ano yung backstabbing ba yon? Tawag doon? Yung kaibigan na kahit na nakatalikod ka, kaibigan mo pa rin siya. Ngunit, ang maling kaibigan, sabi nga, ang maling kaibigan ay maaaring maging isang sumpa para sa isang matuwid. Ayon po yan sa Kawikaan 12:26 and 1 Corinthians 15:13. Ano pa? Panglima, yung pagpili kung saan ka mananahan o yung tahanan.
Huh? It was in choice that Lot made his mistake. Yung choice ni Lot na nagkaroon siya ng pagkakamali. Akala niya maganda yung lugar. Pero hindi niya alam, in the long run, magkakaroon pala ng hindi maganda. Katulad na lang, naalala ko tuloy nung kumuha ng house and lot si Lisa dito sa San Pedro. Galit na galit po ako noon. Kasi nung kumuha siya, wala po ako dito. Nasa Saudi po ako noon. Humingi siya ng special power of attorney. Sabi ko, bakit kailangan mo ng SPA? Basta padala mo lang yan. Magtiwala ka sa akin. O, nagtiwala naman dahil mahal na mahal, nagtiwala. No? Pag uwi ko po dito, sinundo ako sa airport, ang ano ko, parang hindi yata yung papunta ng bayanan. Sabi kong ganyan. Parang iba yung lugar. Pag uwi, dito ako dinala sa San Pedro. Tapos nakita ko, tabi ng tangke ng tubig na pagkalaki-laki. Nagalit talaga ako sa kanya. Sabi ko, bakit ito yung pinili mo? Hindi mo man ako inantay. Pero yun pa yung plano ng Panginoon. Kung hindi kami napunta rito, hindi kami makakarating ng LABC. So yun po yung ano. Kaya nga, yung way ng Panginoon at yung way natin ay magkaiba. Di ba? Kaya tingnan ninyo mga kapatid, yung pinili ni Lot, napakaganda sa tingin. Pero nagkaroon siya ng hindi magandang karanasan. Pero yung pinili ni Lisa, hindi maganda sa paningin ni Pastor Edel, pero nagkaroon ng magandang resulta. Naging Kristiyano kami at nakasama kayo mga kapatid. Di ba? Nagkaroon kami ng maraming kapatid. Ako wala akong kapatid na babae, pero dito sa LABC, ang dami kong kapatid na babae. Ang dami ko ring anak na babae. Kaya nga sabi nga, yung pagpili ng ating tahanan o yung lugar na ating titirahan o tatahanan, napakalaking epekto nito sa ating buhay. Sabi nga, sa unang tingin, mukhang kaaya-aya. Di ba? Katulad na lang nung yung choices natin. Minsan, akala natin yung condo unit, napakaganda, no? Ako po, nagtrabaho po ako sa Camellia. Nung una, pagka nagbebenta kami ng condo unit, hindi naman sinasabi sa amin kung ano yung mga hidden charges. Basta ang sinasabi yung mga magaganda. So, magbebenta ka, nakabenta po ako. Tuwan-tuwa yung nabentahan ko dahil ang ganda-ganda talaga ng condo unit na nakuha niya. Pero after 3 months, 4 months, tinawagan ako, galit na galit sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin, marami palang babayaran dito. Sa isang buwan, nagbabayad siya ng 15,000 to 20,000 a month. Dahil dun sa mga hidden charges. Ano yon? Yung mga common area na binabayaran, tapos yung mga basura na binabayaran, tapos yung mga kung ano-ano mga insurance, kung ano-ano. Kaya nga may mga kapatid tayo na nagtatanong sa akin, ano maganda, condo o house and lot na ano? Sabi ko, huwag kayong bibili ng condo. Bumili kayo ng house and lot. Kung meron kayong kakilala na uupa sa condo na talagang regular, halimbawa yung mga expat, magandang bumili ng condo dahil mahal ang upa dyan. Pero pagka wala, mag-house and lot na lang kayo. Nag-ano pa, no? Nag-promote pa. Connected pa rin po ako sa Camellia. Ganun, no? Sabi nga, paano naman natin gagawin? Paano naman ang ating gagawin sa tamang pagpili? Paano naman natin gagawin ang tamang pagpili? Unang-una, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Diba? Sabi ng Santiago 1:5-8. Sabi, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Diba? Kung kulang tayo ng karunungan, humingi tayo sa Diyos. Kaya nga, kung alam natin na hindi tayo sigurado sa ating mga pipiliin,
humingi tayo ng tulong sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ano pa? Kailangan natin ding humingi ng payo mula sa mga kapatid. Ang mga kapatid natin, tutulungan tayo. Humingi tayo ng payo sa kanila. Discuss your alternatives with older, mature Christians. Yung mga mature, yung alam natin na mga mature Christian, hindi yung mga baby Christian. Hindi to yung pahabaan kung ilang taon na ang Kristiyano. Ang kailangan po, yung mature talaga na Kristiyano. Doon tayo hihingi para humingi doon tayo kukonsulta sa kanila. Sabi nga, kahit anong gagawin natin, ito ay kailangan din natin paano natin gagawin ang tamang pagpili. Kahit anong gagawin natin ito para sa kapakanan ng Panginoon. Para sa Diyos lamang. Ngayon, ano naman ang dapat nating gawin kapag napagtanto natin na mali ang ating pinili? Ano yung ating gagawin? Gawin natin kung ano yung ginawa ni Lot. Pakinggan ang salita ng Diyos. Tulad nung sila ay tumatakas, pinakinggan niya yung sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel. Sabi, tumakas kayo agad dahil gugunawin na itong Sodom and Gomorrah. Sumunod si Lot at ang kanyang pamilya. No? Gawin kung ano ang tama. Walang reserbasyon. Tandaan natin, kapag sinabi ng Panginoon, gawin natin. Walang reservation dapat. Huwag tayong tumulad doon sa asawa ni Lot. Sumunod nga, pero may reservation sa kanya. Lumingon. Anong nangyari? Naging haliging asin. Namatay yung asawa niya. Ano pa? Gawin yung ginawa ni Peter matapos siyang i-deny si Kristo Jesus. Magsisi kung may kasalanan sa maling pagpili na ginawa. I-resolve ng may paglilingkod sa Panginoon, yung ating pinili. Lumapit sa Panginoon. Ano pa? Gawin ang ginawa ni Pablo pagkatapos ng pag-uusig sa iglesia. Alam naman natin, si Pablo, siya yung taga-usig ng iglesia. Nung hindi pa siya Pablo, nung siya ay si Saul. Taga-usig siya ng iglesia, pero nung na-encounter niya ang Panginoong Yesus, agad-agad sumunod sa Panginoong Yesus. Ba? Tanggapin ang kapatawaran na ibinibigay ni Jesus. Determine to live for the Lord the rest of your life to the best of your ability. Ganon ang ginawa ni Apostol Pablo nang makilala niya si Jesus. He determined to live for the Lord. Live for the Lord the rest of his life to the best of his ability. Sabi nga, ang maling bagay na gagawin ay magpatuloy sa maling pinili dahil sa pagmamataas o iba pang dahilan. Minsan, mali na yung pinili natin, ipinipilit pa rin natin dahil meron tayong pride, meron tayong pagmamataas. Diba? Nangyayari yan sa pamilya natin. Malimit yan. Malimit din yan ang pinag-aawayan ng mag-asawa. Aminin ba natin at hindi? Nawa ay mayroon tayong natutunan sa gabing ito na pwede nating ipamuhay yung pagpili ni Lot. Yung pinag-aralan natin last Wednesday at yung pinag-aralan natin ngayong gabi. At sa atin pong pagwawakas, ang halimbawa ni Lot ay dapat maging babala upang turuan tayo na ang wastong desisyon ay napakahalaga upang matutunan natin na ang pagpili ay huwag gawing mababaw lamang. Ibig sabihin, pinapanalangin, pinag-aaralan, pinag-iisipan, idinudulog sa Panginoon. Number 2, remember Lot, sa susunod na nakaharap tayo sa isang mahalagang desisyon. Hangarin na gawin ang ating pagpapasya batay sa kalooban ng Panginoon at hindi sa ating sarili. Ang ating walang hanggang kapalaran at ng mga mahal natin
ay nakasalalay sa ating napili o mga desisyon. Ito yung challenge sa atin. Have you made the most important decision you will ever face? The decision to follow Jesus as your Lord and Savior. If not, why not today? Yung decision natin na sumunod kay Jesus. Gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas ng ating buhay. Nakakalungkot lang minsan, maraming mga Kristiyano, hindi po ko exempted doon, maraming mga Kristiyano na ginawa lang ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Pero dapat, kaya nga inuna, tinatanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay? Hindi ba yun yung sinasabi natin? Yun yung sinishare natin. Bakit inuna yung Panginoon? Kasi yun yung pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, maging Panginoon ng buhay natin si Jesus. Yung kaligtasan, to follow na yon, andyan na yon. Ang mahalaga, yung maging Panginoon si Jesus ng ating buhay. We need to recommit ourselves to follow Jesus as our Lord and Savior. And hindi lamang tagapagligtas, kailangan Panginoon ng ating buhay. Follow Jesus, follow His command, trust Him, and obey His command. Magandang gabi po sa ating lahat. May the grace of God be with us. Tayo po'y manalangin. O Amang Banal, manaming Diyos, manaming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na nahayag sa gabing ito, Panginoon. Tulungan mo kami na ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kami na ito po ay mai-apply po namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Purihin po kayo magpakailan pa man ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa ating sama-samang panalangin. Magandang gabi po sa ating lahat at magandang gabi rin sa ating mga kapatid na nasa online.
Hiniling ko po ang lahat na tumayo. Before we sing po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Ayun, nawala. Sa Philippians po. Philippians 4:8. Ito po, paalala po sa atin. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Tayo po'y magwakas sa sa pag-awit. Sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But newer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Let's pray. O aming Diyos na dakila sa lahat, papuri po sa inyong pangalan, Ama. Tunay nga po, salamat po dahil dinako nyo nga po kami sa lugar na to, Ama, upang sama-sama po na manalangin, sama-sama po, Ama, na sumamba sa inyong dakilang pangalan, Lord God. Salamat po, dakilang Panginoon, sa mga testimonies po na amin po napakinggan. Patuloy po, dakilang Panginoon, na kami po ay dumalo sa inyo pong gawain tuwing Wednesdays, Lord God. At tunay nga po, Ama, makakapakinig po ng mga encouragements, Lord God, coming from our brethren, Lord God. And also, Lord God, we thank you as well, Lord God, sa inyo pong salita
na ibinahagi sa pamamagitan po ni Pastor Ridel. O dakilang Panginoon, naway ito po rin po itumimo sa puso't isipan ng bawat isa, Ama. Sa buhay po ni Lot, Lord God, dalayan ko nga po, Ama, na ito po ay magsilbing babala po sa bawat isa po sa amin. At tunay nga po, dakilang Panginoon, na apply po ito namin sa aming mga buhay at maibahagi rin po sa ibang tao, Ama. Salamat po, dakilang Panginoon din po sa mga panalangin din po na inyo pong napakinggan. Alam po namin, Ama, na ito po ay may katugunan na po sa inyo, Ama. Dalayan ko nga alam po, Ama, kami po ay lubos na magtiwala sa inyo, Ama, sa inyong mga kasagutan, Lord God. At salamat din po, dakilang Panginoon, sa pagkakataon din po na inyo pong binigay po sa buhay po ng aming pong mga kapatid. Kay Brother June, na birthday po niya kahapon, Ama. Even kay Brother Ferdy, Ama, birthday po niya nakaraang Wednesday, Lord God. Salamat po sa mga buhay po na binigay niyo po sa kanila. Isang 71 at isang 68, Lord God. And tunay nga po, dakilang Panginoon, na napakabuti niyo po sa kanila pong buhay, Lord God. At dalayan ko po, Ama, na idagdag niyo pa po, Ama, ang mga taon po sa kanila pong mga buhay na nagsisilbi po sa inyo, Lord God. O dakilang Panginoon, salamat din po sa aming pong pagsasaluhang pagkain, Ama. Ito po ay naway magsilbi po itong kalakasan po ng aming lupang katawan, Ama. Basbasahin niyo po ito, Ama, at makapagbigay po ito sa amin ng kalakasan, kalusugan, katalinuhan, Lord God. And Lord, sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, patuloy rin po na kayo po mag-iingat, gagabay din po sa amin, Ama. Makarating po kami sa kanya-kanya puntahan namin ng maayos matiwasay. Itong asamot dalangis, dakilang pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen, amen.